Sorry po, nalobat naman po yung cellphone. So, continuation po ulit. So, ito na po. So, kailangan nyo po muna mag-choose ng ingredients para gawing prep ingredients. So, iba po kasi yung prepared ingredients tsaka yung nasa stock natin na ingredients. So, pag kinalik po natin ito, makikita natin yung list of stock ingredients natin. So, may makikita tayong macaroni na 1,000 grams. So, macaroni na 1 kilo. So, i-confirm lang natin kasi ito po yung ating i-edit na. Ayan. Ilalagay natin, halimbawa po, ang magagamit natin sa isang salad ay 50 grams. Sample lang po, parang unti naman. Hindi, sa isang serving lang. So, sa isang serving po, magagamit natin ay 50 grams. So, kung mapapansin nyo, may quantity dito. May nangyaring quantity dito. Yan, 20. Kasi po yan ay 50 na yung 1,000 grams natin hinati sa 50. Hinati sa 50. So, kaya po siya 20. So, ito yung magiging quantity natin po. Kumbaga, ito yung kaya niyang i-cater na i-order bago siya mawalan, bago siya maubos. So, ito rin yung ito naman po yung ibabawas dun sa 1,000 grams kada may o-order. Ayan. So, 20 servings yung kaya niya. So, lagay natin sa shelves. So, kung kanina nag-enter na tayo ng storage location dun sa stock, pagpalagay na natin yung po ay nakalagay ay sa may warehouse po kayo ng ingredients or something pa na iba. Then, yung mga prep ingredients nyo, yun yung talagang dinadala nyo sa kitchen. Siya yung nakalagay dun sa kitchen shelves. Pwede nyo na po siyang, ito naman ko, ulitin ko po ulit, pwede itong location na to ay ma-edit at ma-add pa, madagdagan pa. Dito sa settings po yun gagawin. Papakita ko po yun maya-maya. So, ito na po siya. So, i-add nyo na po natin. Ayan, pagka-add, mapapansin nyo, makikita na natin si macaroni. Pero nawala si macaroni salad dito. Yun po ay para ma-prevent lang yung error. Then, pipiliin mo na lang naman po siya. So, madali lang naman siyang piliin ulit. Macaroni salad. O-confirm. So, walang ma-check. Kasi, wala pang napipiling ingredients kay macaroni. Para mapili lang, nakatulad. Double click item to choose. So, double click lang natin siya. Then, mapapansin natin, may malalagay na dito. Ingredients has been updated for macaroni salad. So, i-okay lang natin. Yung may check na. So, para ma-check natin kung siya added na talaga kay macaroni salad, punta tayo sa kitchen. So, kung mapapansin nyo, ang quantity, yung serving quantity ni macaroni salad is 20. Kasi siya pala yung ingredients. Kasi ang magiging quantity po kasi ng ating putahe ay yung pinakamababa ang quantity na prep ingredients. So, dahil iisa pa lang po yung ingredients na i-add natin kay macaroni salad at yun ay si macaroni. Ayan, mapapansin nyo siya po ang si macaroni. Yun pa lang po yung mababasa niyang quantity. Ayan. And then po, pag pumunta naman tayo, i-clear lang natin para makita yung ibang menu. So, si adobo, mapapansin nyo, meron tayong may ingredients na dalawa. Yung kay adobo ay yung pork sa adobo, onion sa adobo. Ayan. Ibig sabihin, ito rin po yung sibuyas, na ito rin po yung ingredients ID ni sibuyas, 2. Ayan. Kung mapapansin nyo po dito sa stock menu, meron tayong ingredients ID. So, meron tayo kay pork ay 1, kay onion po ay 2, and macaroni is 3. Kahit ma-rename po siya dito, yung pa rin yung paghuhugutan niya. Ayan. Kahit ma-rename po siya dito, ayan pa rin may paghuhugutan kung ano po yung ingredients ID. Ayan. Kaya po mapapansin nyo, may duplicate dito na ingredients ID. Ito ay 2, ito ay 2 din. Onion sa adobo at saka onion sa nilaga. Ibig sabihin parehas po itong sibuyas. Pinagkaiba lang po ay yung pangalan. Ayan. Parang halimbawa po, pwede nyo naman pong onion lang. Tapos halimbawa po, ilalagay nyo ay 50 grams. Halimbawa po, ang gagamit tong 50 grams na yun ay, ano nga ba tawag dito? Halimbawa po, ang gagamit tong 50 grams na yun ay 3 putahe. Pwede nyo naman pong piliin siya ng paulit-ulit.
yung isang ano na yun, ingredients na yun. And then po, ito lang para lang hindi kayo malito. Pwede nyo naman siyang i-delete anytime. Kung gusto nyo i-generalize na lang. Ayan. Nirename ko lang siya para po maging sample. And then, tingnan po natin naman yung iba. So, sa nilaga naman. So, ang naka-check po is yung pork. Kung mapapansin nyo po, pork. Oh. Wala po tayong binago dito. Sa pork po, 150 grams. Sample lang naman po ito. So, yung mga sukat hindi po yan tunay. Then onion sa nilaga. Ayan. Yun po yung inad ko na onion kanina na 50 grams onion. Nirename ko lang siya para maging sample din po. So may check na rin po siya. Kada bibilhin po yung nilaga, ito yung mababawas. And then kung mapapansin nyo po, ang pinakamababa ang quantity is yung sa pork. 6 lang po. Kaya kung makikita ninyo dun sa menu natin, ang serving quantity niya ay yung pinakamababa ang quantity. Kahit yung onion sa nilaga ay 99, kung ang kaya lang i-cater ng ingredients na pinakamababang stock ay 6 lang. So 6 lang yung magiging serving quantity niya. Tama. Ayan. May kasama po ako dito. So punta po tayo sa menu item. O makikita nyo, si nilaga ay 6 lang ang quantity. Kasi yung po yung may pinakamababang pinakamababang quantity is yung ingredients natin na pork. Ayan. Tapos po, pag mag-a-add tayo, ayun, double click lang po. Katulad, check po ulit natin sa macaroni salad. Mapapansin nyo po, may check na yung macaroni. So, okay na po. Nakapag-setup na tayo ng menu item. So, nakapag-setup na tayo ng menu item na ang mababawas is yung mga prep ingredients natin na pinili rin natin dito. Na, ang prep ingredients naman ay galing sa ating stock ingredients, which is ito po. Yan yung mga total stock natin. And then ito yung mga na-receive natin. Na-receive natin na item ng stocks po ng ingredients. So basta ingredients dito i-add. Dito sa kitchen po natin, expiration date yan. Malaga po yan. Piliin nyo po mabuti if ever na. Halimbawa po shelf live lang. Hindi yung nag-i-input pa rin po yung bahala dun. Kasi maglalabas po yun dito na expired na o near to expired. Ayun. Pag po na mali yung natin. Input. Kahit bago pa yung expired na agad. Ayun. Punta naman po tayo sa may. So lahat po ng may add natin dito, makikita na rin yun dun sa mga menu natin dito. Sample lang po natin ang isa. So kung mapapansin nyo po, ayan na si macaroni salad. Kita na po siya dito. Ayan, 20 yung stocks, 80 pesos. Pwede na natin siyang i-add sa order ng client. Ayan, ito na po siya. Nag-add na po siya. Wala. Punta naman po tayo sa beverage and items. So, beverage and items, dito po yung category ng mga per piece natin na item. Like, binibenta po natin mga piatos, mga, alibawa po yung mga Coke in can natin. Coke in can or Red Horse in can. Ayan. Ayan, pwede po yan. Dito po yan idinadagdag. So, ganun din po. Parang katulad lang din sa kitchen. Pwede mag-add, pwede mag-delete, pwede i-edit. So, sa edit, yung price item, yan lang po ang pwedeng i-edit. Restock, ganun din po. Pag nag-re-restock tayo, halimbawa ng piatos,